To our FB live viewers, colleagues in the DA Bureau of Agricultural Research, and employees under the Department of Agriculture, and of course, our farmers and fisher folk with us, good morning. Magpagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Cristina Estrada of the Knowledge Management and Information System. I'm from the Knowledge Management and Information Systems Division of the DA Bureau of Agricultural Research, and I will be your host for today's online seminar. So for today po, yung title ng seminar natin is Outscaling of Lowland Vegetable Seed Production. So without further ado, I will be introducing our resource speaker. So our resource speaker has been working since 1986 as a researcher or plant breeder at the Institute of Plant Breeding, College of Agriculture and Food Science under the University of the Philippines, Los Baños. Let us all welcome Mr. Elmer E. Nicola. Hi, Sir Elmer. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Sir, bibigay ko na po ang floor sa iyo. You may start your presentation na po. Thank you. Salamat. Okay, ang ating topic ngayong umaga ay scaling of lowland vegetable seed production. Ano bang inaasahan natin sa ating presentation ngayong umaga? Okay, una ay ang technology na kailangan natin i-scale ay ang improved OPV varieties na developed ng Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños. Bagamat ang pinakasimulain nito ay sumasakop din sa lahat ng mga OPB na develop ng mga public breeding institution dito sa Pilipinas. Okay, tapos ay pag-uusap ang focus natin paano i-scale ang seed production ng mga varieties na ito. Sayang naman kung hindi natin ito mapapakinabangan. Kaya ito ang magiging focus ng ating presentation ngayon. Ano ang paano ito gagawin at ang nais natin na mangyari ay darating ang time na magkakaroon ng access lahat ng mga interesadong growers sa region, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay makaka-access ng seeds ng mga varieties na ito. Okay, bigyan ko lang kayo ng maikling outline ng ating presentation. Una, pag-usapan natin ilang konsepto tungkol sa seeds, seed system. Then, focus tayo doon sa seeds na develop ng mga public breeding institution, tinatawag natin na public seeds. Ang isang halimbawa dito ay ang IPB variety sapagkat dito po ako kaugnay. Kung ngunit kagaya ng nabanggit ko ay pwede naman maikapit ito sa ibang mga breeding institutions kagaya ng BPI. Ano? So tingnan natin sa sistema ng formal seed system kung ano ang role nito at panghuli, paano may scale up ito, anong mga ginagawa natin ngayon, ano pa yung mga pwede nating gagawin. Okay, umpisa tayo muna sa ideya ng seeds at saka seed system. Okay. Ang isang lagi na lang tinatanong, pwede bang paramihin yung seeds ng inyong variety? Ano? So tingnan natin yung pagkakaiba ng open pollinated saka yung tinatawag na F1 hybrid seeds. Ano? Basta lagi lang natin tandaan pag sinasabi natin na seeds, ang tinutukoy natin yung itatanim, ano? Hindi lamang yung basta harvest natin na hindi naman tutubo. Dapat tutubo ito. Okay? Sa open pollinated seeds,
ano ang bakit ito ay tinatawag natin open pollinated. So kagaya ng nakikita ninyo sa screen, resulta ito ng hinahayaan nating pagkocross ng mga halaman ng kaparehong variety, ng ma-pollinate man ang kanya sarili o di kaya mga kapwa niyang halaman. Pero hindi hinahayaan na mag-cross ito sa ibang mga variety. Kaya ibig sabihin nito, katulad ito ng mga mag-ulang nito. So kaya itinatawag itong true to type. Pero hindi sila clone. Hindi sila talagang itsura ang kapareho ng mga parents. Kamukha lang ng mga parents. Okay. So ibig sabihin yan, medyo may konting variability sapagkat lang hindi naman talaga stricto ang pagkontrol ng pollination nito. At ang mga buto ay magagaling sa iba't ibang mga halaman. Ngayon sa pangmalas ng mga negosyante sa private seeds ay hindi masyadong attractive ito kasi pagka nakabili ka na nito, pwede mong paramihin sa iyong sarili. Okay, ano naman ang F1 hybrid seeds? Ang F1 hybrid seeds ay resulta ng cross-pollination ng dalawang magkakaibang variety. Ayun. So, pinaghalo niya ang mga katangian ng dalawang variety na ito. Yan. Kaya F1 first generation hybrid. Okay, yan ay gustong-gusto ng mga negosyante kasi merong sariling naka-built-in na protection para hindi mo maparami. So kung kailangan mo ng seeds, bibili ka sa kung sino ang may-ari. So ang kagandahan nito, usually ang mga F1 hybrid seeds, taglay nito ay mas uniform, mas pataas ang kaniyang ani, ay mas malakas sa lumaki, mas mabilis kaysa doon sa open pollinated. Bagamat hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ay sa maraming pagkakataon hindi ito i-release ng isang negosyante kung hindi ito talagang magandang-maganda ang kaniyang productivity. Pero kapag tinanim mo na ang kasunod na seeds, yung next generation, F2 at kasunod pa, ay hindi na yung kagaya nung nakikita mo sa F1. Hindi na pwedeng makopya yon. Kaya yun nga nabanggit natin, yan ang gusto ng mga negosyante. So hindi rin natin pwedeng padamihin. Bagamat kapag tinanim nyo yon at namili kayo, makakabuo kayo ng bagong variety. Ibang topic naman yan. Hindi yan yung ating pag-uusapan. Okay, so ano ang ating lesson dito sa naunang konseptong ito? Ang ating lesson, makakapag-save lamang tayo ng seeds na kapareho, kamukha ng magulang, true to type, sa mga open pollinated lang o di kaya doon sa tinatawag na mga pure lines. Kaya itong ating topic doon naka-focus. Yun. Hindi kalimitan ito ay mga public varieties. Hindi ito yung mga sa private. Bagamat may mga nagtatanim din ng mga nasa private sector ng open pollinated varieties. Okay, so next topic natin na dapat malinaw tayo yung konsepto ng seed system. Yan. Ano ba yung system? Pag sinabi natin, ano ba ibig pinapahiwatig ng salitang system? So ayon sa diksyonaryo, ang system, grupo ng mga organisasyon o anumang sama-sama, nagkakaroon ng network, meron silang nais nilang abutin, serving a common purpose. Kaya pag sinabi nating seed system, ito ay sama-samang mga aktibidades, iba't ibang mga organisasyon, ang layunin mula sa variety,
pagde-develop nito, magiging variety, pararamihin ang buto nito hanggang makarating sa mga magsasaka. So yan ang ating tinutukoy na seed system. So ang seed system ay nahati sa dalawa. Merong tayong tinatawag na formal. Yan, formal seed system. Ito ay regulated, organisado, kalimitan mga ahensya ng gobyerno, programa ng gobyerno, sumasali din ang mga private seed sector kung gusto nilang sumali sa programa ng gobyerno, no? Kaya nire-rehistro ang mga varieties, ang mga buto nito ay sinicertify. Usually, ang ating involved na agency ay ang Bureau of Plant Industry ng DA, na kung saan nandoon kapaloob ang National Seed Industry Council, at para naman sa seeds, ang pag-regulate ay ang National Seed Quality Control Services Division ng BPI. Okay, kung merong formal seed system, meron ding tinatawag natin na informal seed system. Ano naman yung informal? Ibig sabihin noon, walang formality. May seeds ka, pahingi nga ako. Ayun, pwede. Meron ako dito, palit tayo. Pwede yon. O gusto mong bumili, meron ako. Ayun, bilhin mo. So, walang intervention ang gobyerno. Wala ding garantiya ang gobyerno. No? Walang certification process. Yan ay purely transaction ng mga private individuals. Ano, maaring ipagbili, maaring hindi pagbili, kundi nag-exchange gift lamang, no? So, kapag titingnan natin 'yan, yung ang nakakarating sa magsasaka, no, mula sa formal at saka informal, hindi naman 'yan magkakahiwalay, ano, kagaya ng nakikita niyo sa larawan. Hiniram natin yan doon sa isang publication. Ang formal seed system, kahit sa ibang mga bansa, talagang maliit lang ang naaabot nito ng mga magsasaka. Napansin nyo dyan sa illustration, parang halos 10% lang. Karamihan talaga ng buto nandun sa informal system. Ano? Ayan, nag-exchange, ayan, tinatanim, nagtatago, yung iba binibenta. Ayan. Pero mapansin nyo kung nag-i-interact itong dalawang sistemang ito, nakita nyo dyan sa illustration, yung integrated system, ibig sabihin, kahit maliit lang naabot ng formal, kapag pumapasok ito lagi doon sa informal system, ay makakatulong ito para maabot pa rin natin ang ating goal. Ano ba yung goal natin sa ating seed system? Yun. Sustainable seed system. Ano bang nais nating maunawaan sa sustainable seed system? Kagaya ng definition dyan mula sa FAO, high quality seeds, iba't ibang variety, iba't ibang crops, available, tapos affordable. No? So yun sana yung gusto nating matamo ng ating mga magsasaka. Kaya high quality seeds, makukuha naman natin yan sa pamagitan ng mga ginagawa ng public agencies, ano, sa kanilang mga hybrids. Yung mga F1 naman, ay pagsisikap naman yun ng mga private companies. Siyempre, kung gusto nila makabenta, dapat high quality yung seeds. Kung hindi, madadala yung mga bumibiling mga magsasaka. Pangalawa, available in time. Ayun, kung ikaw ay for profit, abay talagang gagawan mo ng paraan yun. Otherwise, hindi ka kikita kung hindi available ang yung seeds. Medyo komplikado para sa mga public seeds. Ano, alam mo naman tayo, nasa gobyerno, nakadepende ang yung budget sa cycle ng ahensya, pagbabudget ng gobyerno,
Ibig sabihin yan, ang mahirap mong ayusin na magiging available on time. Tapos napakaraming mga public agency ang involved sa chain ng OPB seed production. Okay, doon pangatlong qualifications ay affordable. Syempre medyo depende kung sinong tatanungin mo kapag private seeds, Ang iba nagsabi, ang mahal naman. Ang iba, ay okay lang at kikita naman kami. So, medyo may konting pagkakaiba ng opinion. At ang public seeds naman, yung mga OPB varieties, ay basically subsidized din yon. Kasi kung bibilin man yon, ang presyo ay hindi naman nakaka-cover sa lahat ng cost ng seed production. Kalimitan pa nga, karamihan sa mga seeds na ito, binibigay na libre lamang ng iba't ibang mga ahensya. So tingnan natin ngayon ang public seeds, ang magiging example natin dito. Sa public seeds ay yung ang aming ahensya, ang Institute of Plant Breeding. Yan, kung makikita nyo nasa inyo ng mga screen, yan po ang itsura ng IPB. Isa yung public institution, isa siyang nakafocus kami sa plant breeding. Sa ilalim kami ng pamamahala ng University of the Philippines, Los Baños. Okay, isang bird's eye view yan ng aming, nasa picture ng aming institusyon. Okay. Ang isa sa pinaka-importanting mandato ng IPB ay ito po. Makikita nyo ngayon sa screen, nakalagay ay develop new and improve varieties of important agricultural crops. Okay, so halos lahat ng mga crops ay ina-address namin. Ang hindi lang namin na-address ngayon ay yung sa rice, kasi alam naman namin meron namang institusyon na gumagawa noon ng field rice. Okay, kaya ito po, bigyan ko kayo halimbawa dahil ang topic natin ay mga vegetables, scaling ng vegetable variety, ay bibigyan ko po kayo ng halimbawa kung ano-ano mga variety. Hindi naman lahat example lang po ito. Okay? Ayan, makikita nyo sa inyong screen, meron kaming talong, merong mga kamatis. Yan yung mga variety na. Meron pa ring mga irirehistro pa ng mga bago. Ang kasunod naman na makikita nyo ay ang squash, at saka okra. Ayan. So, tigalawa yung nandiyan sa screen. Itong kasunod ay yung ampalaya at saka ang pipino. Ayan. Meron pa rin po kaming mga panibago na mga variety na isusunod dyan. Kasunod naman po ay itong ating patola at saka upo. Yan. Pasadahan ko lang na mabilis para makita nyo lang. Yan. Marami din kaming variety ng sitaw. Yung tinatawag natin na pole sitaw. Depende sa preference, sa kulay at saka sa haba. Yan. Sa mga beans, meron din kami mga munggo. Ang peanut ay meron din kami. Ginagawa naman na classify din namin yan under sa legumes. Bagamat hindi yan strictly beans. Yan, pareho naman sila ng pamilya. Okay, kasama ko din dito ang sa soybeans. Kasi pinupush natin din ang soybeans. Hindi lang para pakain, para sa as dry beans, kundi para din siyang vegetables, tinatawag sa Tagalog na utaw. Okay. Meron din tayong varieties ng cowpeas or paayap
At saka mga sibus sitaw. Ito naman ang sitaw na hindi mo na kailangan paggagapangin. No? Ang kasunod ay ilang mga legumes na hindi masyadong popular. Ano? Kagaya ng sigarilyas, patani, yan. Meron din tayong ilang mga vegetables na hindi rin ganun ka-popular pero matagal na sa ating bansa, kagaya ng saluyot, lugbati, meron ding amaranth or tinatawag na kulitis, at meron din tayong mga yung nakikita nyo sa larawan. Ano? So, ibig sabihin yan, maraming available na mga varieties. Okay. Ang question nga lang, paano ito makarating doon sa nangangailangan ito? Yan. Kaya may kasunod na mandate ang IPB. Ang mandate na ito ay makikita natin dyan sa screen. Ano? Pinabanggit dito ay produce breeder and foundation seeds and assist other agencies in the multiplication of quality seeds and vegetative materials of recommended crop varieties. So ang pagpaparami ay hindi lamang sa IPB, kundi yung pagpaparami na ginagawa ng ibang mga ahensya. Kapag titingnan nyo po yung pinaka-chain ng ating seeds, ano? Makikita nyo dyan sa larawan, makikita nyo dito sa bandang kaliwa, yung variety development, yan po yung breeding. At hindi lang po yung IPB, may mga ibang colleges din o university na gumagawa niyan. Ibang istasyon ng DA, gumagawa din yan, kasama din sa DA-BPI. Ano? Ngayon, ang kasunod niyan, yung regulation, yung pagre-rehistro ng variety at pagsa-certify ng mga seeds, yan ay strictly po ginagawa ng DA under sa DA-BPI. Ano? Ang pangatlo, yung pagpaparami, scaling. Ano? Mapansin nyo dyan, sa formal system, kapag merong tinatawag na tag seeds, may label. Ano? Label ay, una ay breeder, kasunod ay foundation, pangatlo registered, at panghuli ay certified. Ano? Yung iba namang mga crops na walang tag seeds na sistema, ayun, ang pinoprovide po natin dyan ay basic seeds mula doon sa ating mga breeding institution. Okay. So lahat po yan ang layunin, pararamihin ng buto at makakarating doon sa kinauukulan. Ang problema nga lang doon sa grower niyan, yung certified, kung konti lang yung pinagmulan, konti lang din yung makakapagparami. So ibig sabihin yan, chicken and egg kasi yan eh. Kung konti lang din naman yung magtatanim, wala ding reason bakit magpaparami. So ibig sabihin yan, nangangailangan ito ng maselang na pagpaplano kapag gusto nating paramihin. Kaya dito ngayon tayo sa topic, paano natin i-scale ang seed production of improved public OP varieties, open pollinated variety. So yung scaling natin, merong tinatawag outscaling. Outscaling, maraming gumagawa. Yan. Upscaling, para nagiging bahagi siya ng mas malawak na set ng mga activities. Okay. So gamitin lang natin yung salitang scaling, para hagip yung dalawang yon. Okay. Ano ang challenge natin? Kapag tayo ay project lamang, nakadepende ka lang sa pondo ng project, ay medyo malayo ito sa scaling. Kasi unang-una, kapag dinemo mo yon, hindi naman talaga yan totoong mundo. Kasi sa demo ay sinusuportahan mo ang mga magsasaka na hindi naman yan ang situation sa totoong buhay. Pangalawa, baka naman ang partnership natin ay dahil lang meron silang natatanggap, kaya nila ginagawa. Afterwards, gagawin pa kaya nila uli.
So, yun po yung problema, no? Baka walang garantiya kapag project lamang na pupunta ito sa scaling, whether outscaling or upscaling. At kahit pa sabihin mong marami namang beneficiary itong project na ito, sa totoo lang, napakaliit niyan. Ano? Makikita nyo sa ating example, ilan bang household sa buong Pilipinas? 26 million, mahigit. Kahit 10% lang yan ang magtatanim ng vegetable gardens o di kaya mga vegetable farms. Kadami niyan, 2.6 million. Sa project, ilan lang na ba maaabot natin? Yun. Kaya ang punto natin dito, kapag ang project, diretso lang doon sa tinatawag na beneficiaries, direct beneficiary ng mga farmers, hindi mahirapan siya talaga ma-scale o magpaparami ang magpo-produce ng seed. So kailangan medyo balikan natin yung chain na pinakita natin kanina, di ba? Unang-una, sino ba yung kapartner ng mga breeding institution na unang magpaparami? Ay di yung ating mga station na nasa region. Kaya yun po yung focus ng ginagawa nating project na sinusuportahan ng high value, DA high value at through the DA bar. Ano? I-expand ang participation ng government stations. Ano? Kasi nangangailangan yan. Kapag ginawa natin yan, kailangan ng pagbabago ng approach, ano? Mula doon sa seed procurement, bibili ng seed para i-distribute. Dapat, ang magiging sistema na ngayon ay magpuproduce ng seeds para lalo pang pararamihin ng kasunod na nasa seed chain. Okay. So, ang hamon nito, hindi ito pwedeng project-based, ano? Kasi nagpaplano ka sa iyong seed chain, hindi lang naman isang taon. Ang itatanim mo ngayon, itatanim sa susunod ng taon ng iyong kapartner na agency. Yung kapartner mong agency, ang kanyang mapoproduce, itatanim uli yon sa susunod na naman na taon. So, ibig sabihin yan, ma-imagine nyo, yung ginagawa ngayon ay dapat, ito ay aabot dun sa pangangailangan noong 2026 pa, 2027. Ano? So dapat yun ang magiging challenge kapag ayusin natin yung formal seed chain na kasama ang mga government experiment stations. Ano? So ang ginagawa natin dito ay matulungan natin sila magkaroon ng kanilang kailangan na basic seeds, or di kaya yung mga tag na higher classes of seeds. And of course, yung specialist training para sa seed production. So ngayon po, pag gusto ko lang ipakita sa inyo, ano na ba yung mga ginagawa na sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas tungkol sa bagay na ito. Ano? Tignan nyo po. Ang una, nasa screen natin, ay sa Region 1. Yan. Ang kasunod, makikita nyo dyan, yung ginagawa sa Region 2. Medyo mabagal lang ang movement at medyo na ano ang picture. Ano? Pangatlo, meron ding gumagawa sa Region 3. Meron ding nasa Region 4B sa Palawan, ano? Palawan Agricultural Center 'yan. Okay. Meron ding sa Region 9. Yan naman ay Bitinan Research Station, ano? Meron din sa Region 10. O yan ang sa Region 9, tapos ang kasunod ay sa Region 10. Region 10 naman ay doon sa
Dating tinatawag na NOMYARC, ngayon ay NMAC, LRC, at saka din doon sa isang istasyon na RCUD. Okay. Isang example pa natin ay itong ating RFO 13. Ano? Sa 13 naman, merong 3 station na gumagawa niyan. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin yan, yung hindi ko na ipakita, wala, ano? Nagkataon lang, kailangan ma-update yung mga information doon sa iba. At sa iba ay medyo kailangan pang mag-uumpisa pa lang sila sa taong ito. Okay, pero bagamat ano yung mga situation, nais nating pasalamatan ating mga regional partners sa kanilang pagsisikap at sa pasalamatan din natin ang kanilang mga managers na nagsusuporta ng kanilang seed production. Hindi lamang sa kanila bilang mga personnel, kundi sa kanila ding pangangailangan ng mga operating expenses. Okay. Ngayon, kapag nabuo na natin, halos lahat ng mga regional stations ay makakagawa na ng kanilang seed production. Meron pang kasunod. Ito yung ating last mile, pinakadulo. At gusto sana natin itong patibayin kasi ito rin yung ating weakest link. Okay. Bakit importante itong last mile? Mapansin nyo po, nandiyan sa screen natin, ayon sa Local Government Code, Section 17, Basic Services and Facilities. Tapos, letter B, such basic services and facilities include but are not limited to the following. Number 1, for a barangay agricultural support service which include planting materials. So, nasa local government code natin na trabaho ng barangay na mag-provide ng planting materials. Saan ngayon nila ito kukunin? Lagi na lang ba silang aasa na tatanggap para ipamigay? Or dapat ba na meron din silang seed production para yun ang kanilang ibibigay na support sa kanilang mga beneficiaries? So mahalaga po yun, lalong-lalo na ngayon sa full implementation ng Garcia-Mandanas ruling. Ang pondo ay naka-lodge na doon sa mga LGU. Okay. At hamon po 'yan kasi makikita nyo sa sa latest na listahan ng DILG, may get 40,000 barangay, hindi pa kasama yung nasa NCR, sa buong Pilipinas. 'Yun. So paano nila kailangan ma-develop nila ang kanilang sistema, kanilang mga seed growers, para siyang magpapadami pa ng mga seeds na manggagaling sa mga regional station ng DARFO. At gusto sana natin doon matutunan din nila yung seed saving at saka seed exchange. Lalong-lalo na doon sa mga programa ngayon ng DILG, yung tinatawag na HAPAG program. Kasi kung magtatanim lang, bibili uli, ay hindi magiging sustainable. Ngayon kung bibili at dahil malaki ang kikitain at yun ay F1 hybrid seeds, ay wala man ang problema doon. Pero kung ito ay OPV na kailangan ay ma-maintain nila, dapat matutunan nila yung seed saving. Okay. So ano pa yung ibang mga potential para ma-scale natin ito, ating seed production. After ng formal system, meron pa tayong mga sistema na pwede sa mapatibay natin yung informal, kagaya ng sa school gardens. Nakita natin sa isang yung programa ng IIRR with DepEd dito sa Southern Tagalog, yung tinatawag nila Lighthouse Schools at saka Craft Museum. So doon natin nakita yung seed saving at saka seed exchange.
Dahil nagpa-participate naman ng mga parents, ng mga school children sa pag-maintain ng mga garden. So, inaasahan din natin na matutuhan din ito ng mga parents sa kanilang mga sariling mga garden. So, 38,000 ang school gardens sa buong Pilipinas. Mahigit, ano? So, kung matutunan nila yan, seed saving, seed exchange ng OPV varieties, ay malaking bagay yan para ma-scale ang seed production. Okay, so ano pa ang ating pwedeng gawin para ma-scale pa ito through the informal system? Okay, makikita nyo yan sa kasunod natin na slides ay ang community-based seed banks. Ginagawa ito ng iba't ibang mga LGU, NGOs at saka farmers group. Pero kung magawa sana ito sa buong Pilipinas, ay mas mabuti. Ilan ba ang LGU natin? Mahigit 1,500 cities and municipalities. Kahit 10% lang, malaki na ring accomplishment yan kung magawa yan. Pero dahil hindi pa ito kasama dito sa ating project, itong sa school gardens, community seed banks, maganda itong mapasukan, later on, matulungan sila para mapalawak pa ito. Okay. Isa pang potential para mapalawak natin ay ang sa pamagitan ng dito sa kasunod. Ayun, yung pagninegosyo. Yan. Makikita nyo dyan sa larawan. Yan ay picture ng isang negosyo ng ating isang nag-full-time, dating empleyado. Negosyo na niya ay seedling. Meron siyang seedling lang, meron siyang grafted vegetable seedlings. Yan, malaking negosyo. Nasa Nueva Ecija siya. Okay. So, pwede naman yan. Maalala ko na mga many years ago, meron akong nakita na isang household sa may bandang Bundok Peninsula. Nagtitinda daw siya ng seedling. Meron lang siya napakaliit na rain shelter, covered na para doon sa nursery niya. Okay. So, kailangan lang matulungan sila. Dito papasok naman yung DTI, sa mga NGO kagaya ng Gonegosyo, lalo na sa ideya ng espiritu ng entrepreneurship, sapagkat hindi alam naman natin, ang business ay hindi naman basta-basta lang. Dapat meron kang business-minded. Ayan, para magiging successful. So, dito sa ating napag-usapan, marami pang opportunity na pwede nating gawin para ma-expand, ma-scale ang seed production. Ang main na focus ng project ng IPB ngayon na suportado ng high value at saka ng DA-BAR ay ang pagtulong sa mga government research stations. Marami pa tayong lalakbayin. Kaya kung interesado po kayo, ipagbigay alam nyo lang po sa amin, pwede kaming maka-assist kung ano yung pwede nating gawin para i-scale ang seed production ng mga open pollinated varieties. Nandyan po sa screen ang aming email address ng Institute of Plant Breeding. Ngayon, nais ko pong magpasalamat po sa inyong pakikinig at sa susunod na pagkakataon ay baka ang ating pag-uusap ay tungkol na sa capacity building. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Elmer. Sobrang comprehensive po ng presentation mo and kitang-kita naman po namin yung initiative ng IPB to ensure that high-quality seeds of lowland vegetables are available to the public, especially for commercialization. Now, thank you po, sir. Now, before we proceed to the next segment, I would first like to encourage our viewers to ask questions kasi po, we have the expert here. So,
i-take advantage na po natin na andito yung expert. So you can just put your questions on our comment section po. Also, I would like to acknowledge, we would like to acknowledge our viewers. So sir, ang lawak po ng audience mo. And so we have audience watching from the University of Southern Mindanao. We have someone from Villasis, Pangasinan. We also have audience from Maguindanao del Norte and from Mafar, Barm. Also, Ifugao State University, Davao Province, Catanawan, Quezon, from IIRR. And eto, meron pa po sa Negros Occidental, agriculture students. So, na-inspire po masyado sa inyo. Then we also have someone from San Francisco, Talisay, and of course, Mindanao. Then Tagbina, Surigao del Sur, and ano pa bang andito? DARFO2, Siquijor Province, and Sultan Kudarat. So, ngayon po, also, yung viewers po natin, we will be posting a feedback form shortly. Sagutan niyo po yung feedback so that you could get certificates. And also, please don't forget to follow our page, the DABAR page. So it's facebook.com/DABARofficial, or you can just search the Bureau of Agricultural Research on Facebook, or you can just follow us on IG at DABARofficial so that you could be updated on our online seminar series. Kasi every month po kami may online seminar series or kahit anong ganap pa sa bar na baka may mag-benefit kayo. Now, we will proceed to the Q&A portion po. So, these may questions po from our viewers. So, here it is. So, from Surgeon Coronel. So, late daw po siya sa live. Ano daw po yung F1 and ano po yung pinagkaiba ng OPV sa hybrid? So, ulitin ko lang po, hindi ko na siguro ipapakita yung screen doon sa kanina. Okay, sa maikli po, ayon dito sa ating topic, ay hindi po natin pwedeng iparamihin yung seeds ng F1 hybrid sapagkat ang nakakaalam lang ng kombinasyon noon ay yung may-ari ng variety, yung private sector. Pero itong open pollinated variety, dahil open, alam natin ang anak nito ay kamukha ng nanay at tatay, ay pwede pong paramihin kahit sino po magparami. Kahit yung mga negosyante, pwede rin nila pong paramihin. Okay. So, meron na naman po. So, ano daw from Ma'am Gretel Buyaco Kapikat. So, good morning daw po, sir. Ano daw po yung mga technical services ang binibigay ng IPB sa organizations sa gusto mag-start ng Barangay Seed Saving Exchange? Ganito po ang gagawin natin. Lagi nating kapartner ang region. So, Gretel, ikaw ay from Ifugao. So, partner natin dyan ang CAR. So, we will work with CAR, tapos titingnan natin kung ano yung meron doon sa kanilang technical na mai-provide, tapos ano yung pwede naming maidagdag or maitulong. Make sure na kapag ginawa natin ito, together with our partners, ay lahat sila ay magkakaroon ng ownership dyan sa ginagagawin ng barangay na seed saving. Okay, so thank you, Sir Elmer. So basically, so both parties po, the IPB and yung nasa ground, they would partner with the DARFOs, and yung IPB po would be responsible in capacity capability building kung ano man yung gap sa DA regional offices so that you could reach yung mga nasa laylayan natin. So, okay. We have another question, sir. So this is from Sir Jack Lee. Good morning po, sir. Ask ko lang po, may breeding or improvement for highland vegetables daw po ba? Okay. Ginagawa po namin, nagpa-partner po kami with BPI sa Baguio.
So basically po yung improvement ng highland vegetables na OPV ay sila po ang gagawa. Kami po ang gagawin namin ay to capacitate them, improve po yung sistema at nandun naman po kami lagi sa likod, kasi unang-una ay yung environment mismo ay pabor yun sa kanila at medyo hindi naman po pabor sa IPB. So ang ginagawa po namin partnership doon sa BPI sa Baguio. At hopefully po meron ma-re-establish uli namin yung partnership namin with the Benguet State University. Okay. So thank you, Sir Elmer. So when it comes to highland vegetables po, you partner with IPB. So, right? Kasi po I believe yung sa inyo, is it more on lowland? Opo, kasi actually kahit sa lowland po, ang nais namin na magiging approach natin ay yung selection ay mangyayari doon sa site, So whether ito ay regional stations, ang selection, or doon mismo sa farmer, parang participatory varietal improvement, So gusto natin na ganoon sapagkat inaasahan natin na iba-ibang mga areas, iba-iba din kasi yung environment. So mas maganda doon sa siya gagawin. So basically kami, yung pwede lang namin magawa sa IPB, yun yung gagawin namin. Tapos isi-shuttle namin yung mga materials doon sa region o doon sa area kung saan ito tina-target na itatanim. Okay, thank you, sir. Okay. We still have more questions. Yan. So, sir, ang interesting daw po ng topic ninyo. Salamat daw po. How many planting cycles daw po yung pwede with OPV? Okay. Maraming salamat, Tatan. How many planting cycles? Ang importante lang po sa OPV, ganito po 'yon, Kapag ang pinipili mo ay kamukha ng nanay at tatay, at saka ang pinipili mo na pantanim ay malusog, theoretically wala po yang pagbabago, Okay. Kaya lang dahil may variation din kasi ang OPV, hindi naman yan talaga clones, nabanggit natin kanina, ay baka mapili niyo yung mas maganda pa kaysa natanggap ninyong OPV. Di mas okay po yun, Mas halimbawa po ay variety natanggap ninyo, tapos namili kayo na mas maganda pa sa inyong location, mas maganda po yun, na ipili niyo yung better plants para po sa inyong tinataniman. So wala po tayo makikitang issue po doon. Ang gusto nga natin, mas marami, mas happy tayo. Okay. So, sir, thank you po. So, if I understand it, so wala tayong limit sa kung ilang planting cycles, kung gaano kadalas pwede ang OPV, right? Opo. Unless po na gusto nyo, kasi minsan, merong iba na gusto nila, kamukha talaga doon sa variety, na nauna lang natanggap. So, pag nagbago na po, pwede naman uli mag-request ng new source ng planting materials. Okay. Pero kung nagbago ito for the better, ay wala naman akong makikitang reason bakit papalitan natin. Okay. Sir, ang dami pong questions. So, this is from Sir Silverio Pascual Simon Jr. Good morning po. In terms po sa pollination activity ng OPV, particularly on Solanaceus, advisable po ba na mag-undergo ng emasculation and pollination despite of being a complete flower po? Hindi po ba prone sa contamination ng other pollen caused by natural pollinators po? Okay. So ang importante po doon sa mga bulaklak na pwedeng mahawahan ng kapitbahay, dapat walang kapitbahay na malapit. Ano po? Totoo po yan sa mga cucurbits, yung mga ampalaya, kasi magkahiwalay ang lalaki at babae, di syempre, makamaunahan ng kapitbahay, yung sarili. So,
Hindi, ang importante pong gagawin, hindi yung emasculation or pollination, kundi ang importante ay malayo po yung nagtatanim ng ibang variety. Ngayon po, kung malapit lang, ang gagawin nyo po, hindi emasculation po, kundi i-cover nyo po yung bulaklak, i-clip nyo, para pag nag-open siya, hindi po siya pasukin ng mga pollinators. Ayun, tapos kayo na lang po ang magpo-pollinate, kukuha kayo ng lalaki, galing mismo doon sa variety na yon. Ayun. So hindi po emasculation ang tawag, kundi i-clip nyo lang po, ipitin nyo lang ang bulaklak para hindi makapasok ang kapitbahay. Okay, so thank you, Sir Elmer. So yung gist po nito is dapat i-close yung bulaklak para hindi ma-contaminate ng ibang varieties. Okay. So isang question na naman, sir, do you have a site po ba to avail a free lowland vegetable seeds to be shipped nationwide as much as possible? So this is from Sir Gerald. Hindi ko masyadong na-pick up to be shipped nationwide. Kasi po ang pinoprovide ng project ay para doon sa government stations. Ano po? Ngayon, kung gusto niyo po na diretso mismo sa farmer, ay ibang usapan po yon. Medyo expensive po kasi ang kailangan natin dyan. Ang estimate nga namin, isang seed packet na matatanim mo siguro sa mga 50 square meters. Baka costing lang noon ay wala pang kita po yon, 50 pesos po yon. So, imagine niyo po kung isi-ship nationwide yan, ay medyo malaki-laki po ang budget na kailangan. Hindi po kasama doon sa project natin. Kasi po ang gusto sana natin na yung gagawa niyan, yung nasa dulo, yung tinatawag natin na between RFO at saka LGU. Yun, sila sanang gagawa. Pero in the meantime, kung gusto niyo pong ipagawa sa IPB, bakit hindi po? Basta well-supported naman po siya. Okay, thank you, Sir Elmer. So basically, as much as possible, para mas cost-effective siya, papadaan talaga siya sa DARFOs. Right, sir? Okay. Opo, at of course, kung may pera ka, you can send it anywhere. Parang online shopping. Pwede naman. Basta meron lang support. Okay po, sir. Siguro po, sir, medyo madaming tanong kanina. Siguro po will be on our last few questions. So from my colleague here, may nagtatanong po, paano daw po maging part ng seed exchange program yung mga ordinary people? Okay po. Of course, ang focus kasi natin ay yung seed exchange nandun sa community po. Tapos tayo na nasa public sector, tayo yung makikipag-link doon sa mga grupo, iba't ibang groups. Ganun sana, para hindi mag-isa-isa. Kasi kung wala halimbawa sa inyong community, bakit hindi nyo encourage na magkaroon sila? Halimbawa, kahit dito sa urban, napansin ko kasi na-involved ako doon sa isang project na lead ng IIRR at saka ng SIP sa Quezon City. Ayun, sa yung mga group of urban farmers, urban growers, urban gardeners, nakakapag-exchange sila ng kanilang mga planting materials. So ibig sabihin yun, mas maganda kasi ng ganon para ang gagawin na lang ay isang parang pagpasok ng ibang mga varieties doon sa system nila, sa local na system, marami nang magbe-benefit. Yun, pero kung wala pa po yun, ay hindi naman natin kino-close yung opportunity na gustong magkaroon ng improved varieties yung mga individual people. Kaya lang pa, hanggat mari, encourage natin sila na magkaroon sila ng group para mas malakas, mas ma-efficient po ang delivery ng ating mga material sa kanila. So, thank you, sir.
So you highly encourage exchanges with groups or partnerships with groups para mas efficient yung delivery and exchange. Paano naman po pala sir pag if individual sila, paano and wala pa silang groups, paano po sila makaka-participate doon in case? Okay. Di ba naglagay ako ng email doon sa presentation? Pwede nyo naman pong i-request. Okay. In exchange po, i-request ko din kayo na parang pay it forward. Gagawa kayo ng inyong sariling group sa community para sila din naman ay magbe-benefit. Hindi lang nakalimit sa isang tao lang. Okay. Thank you, sir. May last question po ba? Wait lang, tingnan po natin. Tingnan po muna natin saglit kung may last question. Okay. Mukhang wala na po. Now on my end po, parang siguro po last two questions na po to. Ano po yung message niyo as a researcher to a fellow researcher in the agri-fishery sector? Okay. Mahirap po ang outscaling kapag may technology tayo. Mahirap scale up. Kasi nasanay tayo na project-based. Siyempre, magkakapera ka lang, pag may project, pagka-project, wala na. Unfortunately, meron pang mahabang tatawirin, mahabang hurdle para yan may scale. Kasi masabi lang natin na scale yan kapag ginagawa na yan ng mga target natin, ng mga communities o area kung saan siya na-develop. Kaya, huwag po tayong ma-discourage. Yun. At saka, wag po kayong, pag nakatanggap na kayo ng award, wag kayong papahinga na. Yun. Gamitin natin yung ating best effort para maitawid natin yung hurdle na yun. Making sure na yung ating mga technology na na-develop ay makarating dun sa ating pinupuntirya na magbe-benefit. Yun lang po ang bilin ko sa mga kapwa kong mga kasamang researcher. Okay, so yung words of wisdom po ni Sir Elmer, yan yung galing sa ilang years na ba siya nagtatrabaho as researcher? Since 1986 pa, so 30 years, more or less 30 years. So yan po yung babahagi niya sa inyo. And sana po yung mga researcher natin, pagpatuloy niyo po, huwag kayong ma-discourage kasi po, parang hindi naman po sa pressure, parang nakasalalay po sa inyo yung mga tao, yung agriculture sector, and also the farmers mismo, the food of the Filipinos. Also, last po, sir, ano po yung message nyo to our farmers, to our fisher folk, or words of wisdom po? Para naman po sa ating mga farmers, sa mga growers, whether backyard growers ka lang or kahit urban grower, ang message ko po ay huwag ma-discourage, kapag feeling ninyo ay hindi nakakarating po sa inyo. Nandiyan lang po yun, kailangan ay medyo konti lang tayong effort para ma-push din natin yung ating mga local government na sila po ang makikipag-link doon sa Department of Agriculture. To make sure na matatanggap nyo din po ang mga intended na mga benefits na inihahanda ng government programs. Yun lang po ang aking encouragement po. Thank you, sir. So, as what Sir Elmer said, may mga times na available yung resources, pero maybe we have to put in a bit more effort para mas ma-access natin. Kasi po, pag na-access natin, there's like a bigger assurance na our life would be a bit better, right, sir? So anyway, before we proceed to our next section, kasi patapos na din po tayo, again, inuulit ko lang po, we have a feedback form, and I hope you answer that so that you can get certificates. It's posted on our
chat box, and it's posted on our comment section as well. So anyway, thank you po, Sir Elmer, for sharing your expertise and passion to the wider public. And we have a certificate po, or a certificate for you nga po. So, okay. Okay. So, basahin ko na lang po yung certificate. Okay. So, the DA Bureau of Agricultural Research awards this certificate of appreciation to Mr. Albert E. Nicola for sharing his invaluable knowledge during the DA Bar online seminar series, Outscaling of Lowland Vegetable Seed Production, held on the 15th of August 2024 via StreamYard and DA Bar Facebook page, given this 15th day of August 2024 in Diliman, Quezon City. Signed by Dr. Janelle B. Soriano, the DA Bar Director. Thank you, sir. Thank you, Sir Elmer. And sir, may message ka pa po ba or may mga gusto ka po bang pasalamatan? Okay, of course po, ay ulitin ko lang, maraming salamat sa lahat ng mga partners namin, at saka yung team din namin sa IPB, na patuloy na nagsusuporta dito sa gawaing ito. At nawa po'y patuloy din ang DA Bar at saka ang DA High Value na sumuporta sa project na ito sa susunod pa na mga taon. Maraming salamat. Thank you, sir. And now this concludes our online seminar titled Outscaling of Lowland Vegetable Seed Production. Maraming salamat po to our resource speaker, Mr. Elmer E. Nicola. So if you have questions for regarding the seminar, you can just email the IPB. Flinash po ni Sir kanina yung email nila. And you can also message or follow their Facebook page, UPLB CAFS Institute of Plant Breeding. Or you can message the DA Bar po so that we can forward the questions to IPB or Sir Elmer. And again po, you can just follow our Facebook page. It's facebook.com/DABarOfficial or search DA Bureau of Agricultural Research, or you can just search for @DABarOfficial on Instagram so that you can get updated on online seminar series or other ganaps pa ng DA Bar. So once again, we would like to thank Mr. Elmer E. Nicola of the Institute of Plant Breeding, UPLB. And salamat din po sa mga viewers natin sa pagiging attentive, and apologies po and we appreciate na sobrang dami yung questions, and it only shows na sobrang interested kayo sa topic for today. So again, this is Teen of the DA Bar KMISD, and mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kita-kita po tayo sa susunod na seminar. Thank you po.